Kumulo and I'll taste it so I'll know kung Marami talaga ang nakamiss kay Kris Aquino na tinuring na Philippines Queen of All Media. At talaga namang marami ang nagdadasal sa kanya dahil sa kanyang karamdaman. Kaya naman, marami ang natuwa na mag-appear muli si Kris Aquino para umattend sa showbiz gathering. Kaya naman laking tuwa ng mga fans na makita siyang kahit papano ay nakakalabas-labas na for the first time. Siyempre, patuloy pa rin ang gamutan ni Kris Aquino. Pero bakit nga pa siya lumabas at nagpakita na muli sa mga tao? Ating alamin ang buong kwento. Tinuring si Kris Aquino as Queen of All Media dahil napakagaling nito when it comes to talk shows at game shows. At marami din siyang nagawang pelikula na nag-blockbuster. Pero sino nga ba si Kris Aquino? Sa totoong buhay, siya si Cristina Bernadette Cuanco Aquino. Pinanganak February 14, 1971, isa siyang retired television presenter, actress, talent manager at film producer. At lumabas din siya bilang Princess Intan sa acclaimed Crazy Rich Asian. At nanalo rin siya ng mga prestigious awards like PMPC Star Awards for Television, Golden Screen Awards at iba pa. Hindi pa man artista si Kris Aquino ay sikat na ang kanyang pamilya dahil ang kanyang ina ay walang iba kundi ang dating presidenteng si Corazon Cuanco Aquino at ang kanyang ama naman ay dating senador na si Benigno Aquino Jr. Lalong sumikat si Kris Aquino nang pasukin niya ang mundo ng showbiz kung saan ay napakagaling niyang host. Naging artista din siya, kaya nga tinawag siyang Queen of All Media. Kahit naman gaano ka-successful si Kris Aquino when it comes sa kanyang career, ay pagdating naman sa kanyang personal life at love life ay dito siya nagkaroon ng kabiguan. Unang nakarelasyon ni Kris Aquino ay walang iba kundi ang aktor na si Philip Salvador at nagkaroon nga sila ng anak na si Joshua. Bago pa ang kanyang serious relationship with Philip Salvador ay nauna niya munang nakarelasyon ay walang iba kundi ang sikat na basketball player na si Alvin Patrimonio. Pero ang kanilang relationship ay hindi gaanong nagtagal dahil against ang mommy ni Kris Aquino kay Alvin Patrimonio. At sumunod after Philip Salvador ay dumating naman ang comedian na si Joey Marquez. Nagkaroon ng matinding controversy about their relationship dahil na mag-break sila ni Joey ay inamin nga ni Kris Aquino na nagkaroon siya ng STD kung saan ay nakuha niya nga daw ito kay Joey Marquez. After ni Joey Marquez ay dumating naman sa kanyang buhay ang walang iba kundi si PBA professional player James Yap at sila ay kinasal in a civil marriage. Nagkaroon nga sila ng isang anak na lalaki named James Carlos Bimbi Aquino Yap at siya ay ipinanganak noong April 2007. After 5 years of marriage ay in-announce din ni Kris Aquino na hiwalay na siya sa kanyang asawang si James Yap at sinabi niya personal reasons ang kanilang paghihiwalay at siya ay humihingi ng annulment at nag-grant naman ang kanilang annulment February 2012. Dahil sa kabiguan niya sa kanyang pag-ibig ay nag-concentrate na lang si Kris Aquino sa pag-aalaga sa kanyang anak na si Joshua at Bimbi. Kahit wala siyang love life ay patuloy na namamayagpag ang karera ni Kris Aquino bilang host at bilang artista. Until madapuan siya ng karamdaman at ito ay kakaibang karamdaman na sinasabi nilang talaga naman bihira ang nagkakaroon nito.
Nagsimulang magkaroon ng health issues si Kris Aquino year 2022 kung saan ay na-diagnose siya with chronic spontaneous urticaria in 2018. Na-diagnose din siya na nagkaroon siya ng lupus. Noong May 2022 ay talaga naman dinisclose ni Kris Aquino na life-threatening condition nga daw ang kanyang sakit and she was dying. Kaya naman maraming fans ang nalungkot dahil sa announcement na ito ni Kris Aquino. At nagkaroon pa rin ng mga complication dahil nagkaroon din siya ng autoimmune thyroiditis vasculitis. Kaya naman nagpa siya na si Kris Aquino na pumunta ng Amerika para doon magpagamot. Marami pa rin ang nalulungkot sa nangyari kay Kris Aquino at patuloy na humingi siya ng dasal lalo na noong year 2024 kung saan ay nireveal niyang nag-drop ang kanyang hemoglobin na ang kanyang sakit at nagkaroon na rin siya ng rheumatoid arthritis at nagkaroon rin siya ng heart muscles around it were swollen. Kaya naman ay patuloy na nagdarasal ang kanyang mga fans sa agaran niyang paggaling. Since sinabi ng doktor na pwede nang mag-travel si Kris Aquino sa Philippines, ay nag-decide na si Kris Aquino na bumalik sa Pilipinas noong September 2024. At dito niya na pinagpatuloy ang kanyang second immunosuppressant infusions for her 6 autoimmune conditions. Marami pa rin fans ang naiiyak at patuloy na nagdarasal dahil hindi sila sanay na makita si Kris Aquino na lagi na lamang nasa bed dahil ang kilala nilang Kris Aquino ay napaka-jolly, talkative at napakatalinong Kris Aquino na magaling mag-host. Kaya naman ang mga fans ay patuloy na nagdarasal na sana tuluyan ng gumaling si Kris Aquino. Kaya naman marami ang nag-wish na sana ay ibigay na nga ni Lord ang tuluyan niyang paggaling. Itong February 14 ay sinurprise siya ng kanyang mga anak na si Bimbi at si Joshua ng birthday cake. At kita naman dito na talagang namang nasa bed pa rin si Kris Aquino at medyo mahina pa. Pero syempre, wini-wish natin na sana ay maging okay na siya at tuluyan na siyang lumakas at gumaling. Although paminsan-minsan ay nagpo-post si Kris Aquino ng kanyang update sa kanyang social media accounts like Instagram, maraming masaya dahil unti-unti na siyang gumagaling at nag-gain ng weight at lakas. Pero sinabi ni Kris na hindi muna siya babalik sa kanyang trabaho dahil hindi pa siya fit to work at underweight pa siya. Marami ang nagulat at naging masaya na makita si Kris Aquino na umattend sa isang special occasion ng kanyang kaibigang si Michael Leyva. At kahit mahina pa siya ay talaga naman pinilit niyang pumunta sa occasion na yon. Makikita nga dito na marami ang sumalubong kay Kris Aquino at tinatanong siya kung babalik na siya. At sinabi ni Kris Aquino na hindi pa siya pwedeng bumalik dahil mapapagalitan siya ng kanyang mga doctors. At kailangan niya munang mag-recover at magpagaling ng tuluyan. Kaya lamang daw siya umattend dito ay para suportahan ang kanyang kaibigan na tumayong tatay na rin ni Josh at ni Bimbi. Kaya dahil sa kanyang first public appearance ay tinanong din siya kung kumusta na ang kanyang health. At sabi nga ni Kris Aquino ay not so okay. Kaya humingi pa rin siya ng dasal na sana ay tuloy-tuloy na rin ang kanyang paggaling at pagka-recover. Dahil nga sa dami ng kanyang iniinom at injection na nilalagay sa kanya. Pero syempre ang daming fans ang naging masaya na kahit for the short period lamang ay nakita nila muli si Kris Aquino na umattend na ng special occasion ni Michael Leyva. Kaya patuloy pa rin ang pagdarasal ng mga fans sa tuluyan niyang paggaling. Kaya syempre, wini-wish din natin na sana tuluyan ka ng gumaling, Kris Aquino, at patuloy ka naming ipagdarasal. Hanggang sa muli, please don't forget to like, share, subscribe. Bye!